Dito sa abroad, kapag nagkaproblema ka at wala ka ng makain, pumunta ka lamang sa tanggapan ng uwa para makikain. Sabihin mo lamang, uwa, uwa, uwa. Pero bago kayo humingi ng tulong, siguraduhin nyo muna na active pa ang membership ninyo dahil nakakahiya naman sa kanila kung saka ka palang magre-renew kapag kakailanganin mo na ang serbisyo nila. Yan po ang hinanaing ng tanggapan dahil sa oras ng pangangailangan, saka pa lang sila naaalala. Kapag nakaratay na sa ospital, itong si Kabayan, saka pa lang magre-renew ng membership nito. Wow! Huwag namang ganun. Maging responsable naman tayo at buti naalala ko. Ngayong buwan pala, mai-expire na rin ang membership ko. At sa araw na to, hindi lang basta-basta makikain ang ipinunta ko dito, kundi naparito rin ako para umepal. Bro, may tanong ako. Para matuto. Ate, pwede po ba sumali? Di ako nakapag-register. Okay. Diyan Okay lang. Diyan lang. Dahil sa araw na to, nagsasagawa ang UWA ng Skills and Livelihood Training Program para sa mga OFW dito sa South Korea. At ang subject para sa araw na to ay ang Korean side dish cooking. Wow! Kasabay ng pagpunta ko dito ay ang pag-i-explore din sa South Korea. At may natuklasan na naman akong bagong ruta papunta dito na kung dati halos 3 oras ang binibiyahe ko, ngayon 2 oras na lang. At dahil nakatipid pa ako ng konting oras, nagkaroon pa ako ng time para makapagmeryenda saglit dahil hindi na ako nakapagpananghalian. Unexpected mga paps. Di tayo makapag-bike. Flat yung gulong ng bike natin. 3 oras lang naman ang nakalagay sa imbitasyon. At magsasayang ka lang rin naman ng oras, i-spend mo na sa mga bagay na may matutunan ka katulad nito. 3 Korean dishes lang din ang nakalagay sa listahan. Pero dahil mahaba pa ang oras at preparado itong si Ma'am Nora Kim na isang volunteer sa event na to, ginawa niyang 7 kasama ang 4 na uri ng fried foods. Hito yung mga kakailanganin para sa session na to. At hito rin kaming umattend at gustong madagdagan pa ang mga putaheng niluluto namin. At huwag na kayong magtaka kung bakit mas marami kaming mga lalaki dito dahil di hamak nga naman na mas masarap naman talaga kaming magluto kaysa sa mga babae. Ma'am, pwede po alternative niyan yung tasida. Wala naman panghalo. Ang tasida kasi kuya parang kitchen yan eh. Magic sarap. Marang Pero parang Pero kung gusto mong healthy, na time lagay no? Ito ang mga nasa listahan ng ituturo ni Ma'am Nora sa amin. Ang seaweed soup, soybean paste 2, at pumpkin porridge. At ito naman ang mga pabunos na fried foods na napakadali lang gawin. Habang nagdidemo ang aming chef, kami naman ay takam na takam sa kanyang mga niluluto. At sa bawat putahe na natatapos niya, kami naman ay tikim ng tikim. Ano pang kulang? Pero hindi dito nagtatapos ang lahat dahil ito talaga ang inaabangan namin dito, ang kumain. Yan lang muna para sa vlog na to. Pero bago kayo umalis, gusto ko lamang ipabatid sa ating mga kababayan na maganda ang programang ito na inorganisahan ng tanggapan ng UWA. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, uuwi rin tayo sa Pilipinas kapag natapos na ang kontrata natin. At isa lamang ito sa mga maraming initiative na sinasagawa ng UWA para sa atin na hindi man natin nakikita kaagad ang pakinabang nito sa ngayon, ngunit sa pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, sa pagdating ng panahon, marahil isa sa mga to ang magiging hakbang natin at magiging hanap buhay natin kapalit ng pag-a-abroad. At ang kagandahan nito, libre po ito. Kaya sayang naman kung hindi nyo pa igagrab ang mga pagkakataong ito. Paano ba yan mga paps? Bye. Thank you. See you in my next vlog. Nag-enjoy po ma. Nabusog pa. Nabusog ka pa.